Mayroon ba akong gabay? Yan ang tanong ng mga tao sa akin. Ang ibig sabihin nila ay ang spiritual na gabay na naggiya nga sa kanila na hindi nila nakikita sa kanilang ordinaryong mata. Oo, lahat ng mga tao dito sa mundo ay meron ngang spiritual na gabay na ganyan. Pero sasabihin ko nga sa inyo na wag lang natin ikukulong yung sarili nating isipan na ang gabay ay kailangan hindi natin nakikita. Sa paligid natin ay meron tayong iba-ibang klaseng gabay kahit na nakikita natin halimbawa sa social media o mga tao halimbawa sa paligid natin o mga librong nababasa natin. Lahat ng ito ay nakukuhanan natin ng mga gabay. Pero syempre, meron din talagang mga hindi natin nakikita na gumigiya sa ating buhay at binibigyan tayo ng mga kaalaman o direksyon sa ating buhay. Kung kaya ang tanong ay paano nga ba natin makakausap, makikilala o makikita, maririnig ang ating mga gabay? Gaya ng sinasabi ko sa maraming pagkakataon at sasabihin ko ulit ngayon at sana hindi kayo nakukulili sa tenga nyo at nagsasawa na kayo sa pagsasabi ko, ay kailangan natin matuto buksan ang ating mga spiritual na pananaw, spiritual na pandinig, at magagawa nga natin ito sa pamamagitan ng patuloy nating pagme-meditate at sa pagsikap natin sa kabanalan. Ang kabanalan kasi, yun yung mga ginagawa nga natin na paggawa ng tama at pag-iwas sa mali para tayo ay makabuo sa ating mga enerhiya. Magagawa natin ito sa pamamagitan nga ng pagiging aware sa ating mga sarili. So kung ano nga ba yung nangyayari sa atin kapag gumagawa tayo ng tama at mali. Kasi yung enerhiya natin ay mas dumadami kapag ginagawa nga natin ang tama or mabuti, tapos ito ay nababawasan kapag gumagawa tayo ng mali or masama. Yun naman yung nagtatakda sa kung ano yung gagawin natin sa mundo. Kaya lang ang karamihan nga sa mga tao ay kulang sa ganitong klaseng awareness or consciousness, kamalayan sa kung ano nga yung epekto ng mga ginagawa nilang aksyon sa buhay. Kung kaya kailangan natin patibayin ang ating mga kamalayan, yung awareness natin na ganyan sa pamamagitan nga ng pagme-meditate. Kagaya ng pagme-meditate nga na tinuturo ko kada Sabado ng 10 AM na mindfulness or third eye, sana ay palagi mong ma-practice yan kahit na alternate ang dalawang yan para nga mabigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na mas maka-adjust at makatingin sa sarili mo para malaman mo kung ano nga ba yung tatanggalin mo o babawasan mo o di kaya dadagdag mo sa buhay mo ayon sa kung ano yung nakakatulong sa'yo sa paglago mo sa spiritual. Doon sa mismong pagme-meditate natin at yung pakikinig talaga lang natin sa katahimikan at sa halimbawa nakapikit yung mata natin ay dahan-dahan magpaparamdam at magpapakita sa atin ang ating mga gabay. Pero huwag kayong mag-alala at huwag kayong matakot kasi hindi naman nila gagawin ito sa paraan nga na matatakot tayo dahil nga dadahan-dahanin nila tayo para tayo ay makaranas ng paggabay nila sa ating buhay sa iba-ibang aspeto ayon sa kung ano yung kailangan natin. So maraming iba-ibang klaseng gabay. Unang-una sa lahat, yung Diyos mismo ay pwedeng gumabay sa atin sa pamamagitan nga ng kanyang banal na espiritu. Tayong lahat ay ginawa sa imahe at kawangis ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Kung kaya ay tayo ay espesyal para sa Diyos. O galing tayo sa mga mundo ng mga engkanto at bago noon ay mundo ng mga anghel. Tapos yon nabagsak tayo ng dalawang level nga mula sa anghel papunta sa engkanto. Mula sa engkanto papunta nga sa tao. Tapos nandito tayo ngayon para magbayad sa ating mga kasalanan. At kailangan talaga natin ng gabay para makabalik tayo sa mga pinanggalingan natin. So bukod sa Diyos na naggagabay nga sa atin na mapapakinggan at makikita rin natin sa ating meditation, may iba-ibang mga nilalang na nakakatulong sa atin. So may anghel, may puting engkanto at mga kaluluwa halimbawa ng ating mga pamilya na tumutulong nga sa atin para makatagumpay tayo sa ating mga misyon sa buhay. Ang mga anghel, usually, ang paggabay nila ay sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga disgrasya kung halimbawa ay hindi pa natin panahon mamatay. Ito yung tinatawag nga na personal guardian angel at lahat ng mga tao ay may ganyang gabay. Ang pinaka madalas natin talaga nakakasama ay yung mga tinatawag nga ng mga puting engkanto. Sila yung mga behind the scenes at nakakaawa nga sila dahil yung mga tao ay iniisip na lahat ng mga engkanto ay masama. Tapos yung mga gabay nila ay mga anghel yung nagtuturo sa kanila sa mga panaginip o di ka sa mga meditation kung paano nga maging mabuti or banal na tao. Pero yun pala, ang mga puting engkanto talaga ang gumagawa sa ganyang purpose or papel. Sila yung nagagabay sa mga tao at nagtuturo sa pamamagitan nga ng mga visions o mga panaginip at sa mga paramdam sa kung ano yung gagawin para malaman nga ng tao yung tama at mali at yun ang magiging basihan sa desisyon. Yung konsensya naman natin ay kaugnay din doon sa mga puting engkanto kasi yung tinatawag nga natin na higher self na mismong ugat ng ating konsensya
Ito yung tayo doon sa kabilang mundo bilang mga mabubuti at mga magagaling na mga hari o reyna na tinatawag tayo para gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Ito nga yung higher self na nagga-guide sa atin para nga tayo ay magtagumpay sa misyon natin. Sana hindi kayo nabibigla doon sa sinasabi ko kasi ganito kasi yan. So halimbawa tayo mismo dito ay para tayong daliri, tapos yung higher self natin yung buong katawan. Ibig sabihin ay bahagi tayo ng mas malaki na nilalang kesa sa sarili natin. Yun nga yung higher self or bigger self or yung tinatawag na over self. Pero hindi pa yun yung mismong Diyos Ama. Kumbaga yun yung tayo na nagga-guide sa sarili natin para nga gawin yung kabutihan para makauwi tayo sa mga pinanggalingan natin. So yun yung spirito natin mula sa kabilang mundo na tinutulungan tayo para maging karapat-dapat na hari o reyna na babalik nga sa ating mga pinanggalingan. So yung lahat ng udyok ng ating konsensya para gawin nga yung kabutihan ay pahalagahan natin ang mga yan kasi galing yan sa mas malaki, mas mahusay, mas banal, at mas mabuting pinanggalingan natin bilang higher self. Tapos syempre, ang kontra dito, yun nga yung tinatawag nga nating si Satanas. Ang ibig sabihin kasi ng Satanas ay adversary or kalaban. Ibig sabihin nito ay pinupukaw niya talaga yung mga tentasyon para tayo ay madagit sa kadiliman or sa kasamaan. Maaring pagbintangan natin yung demonyo or yung devil, pero mas devil talaga or diablo yan kasi yung demonyo, yun yung mga sugo ni Satanas, pero hindi siya mismo si Satanas. Si Satanas yung nagpupukaw nga doon sa mga ganyang pagnanasa sa sarili natin para malaman natin kung matigas ba tayo or kung matibay ba tayo laban sa mga yan. Kung merong gabay nga para sa kabutihan, meron din gabay para sa kasamaan, di ba? Kailangan lang natin palaging desisyonan na sundin nga kung ano ang kabutihan kaysa sundin ang kasamaan. Tapos kaugnay dito nga sa higher self natin ay meron din mga kaibigan itong higher self na to na mga hari at reyna, mga tagapayo sa mundo ng mga engkanto, mga puting engkanto na tumutulong nga sa atin para magawa natin kung ano ang mga tamang desisyon sa buhay, hindi tayo madisgrasya at maging masagana or maging maayos yung buhay natin dito sa mundo ng tao, pero mas lalo na sa kabilang mundo. Pwedeng gumabay kasi ang mga puting engkanto na maging maayos yung buhay natin dito, pero mas importante talaga na maging maayos yung buhay sa kabilang mundo. Isa pa na pwedeng maggabay sa atin, yun nga yung mga kaluluwa ng ating mga kamag-anak or minahal sa buhay. So kasama na dyan yung mga lolo at lola, mga nanay, tatay, kapatid, pamangkin, pinsan, tito, tita, kahit sino na halimbawa ay namatay na, ay pwede tayong tulungan kapag sila ay nakatagumpay nga sa kanilang mga misyon at natulungan din natin sila na makapanaw ng maayos. Tapos dun sa kabilang part naman ay pwede nga yung nangyayari kadalasan ay kung hindi nga sila nakapanaw ng maayos tapos punta sila sa masamang lugar, ay nasasama tayo sa kamalasan nila dahil nga sila ay hindi napapahinga at palaging naghihingi ng tulong. Tapos kung halimbawa ay pinatay talaga ang mga taong yan, yung mga kamag-anak natin, ay meron silang gagawin na masama doon sa mga nabubuhay pa, lalo na kapag hindi sila naritwalan or namisahan or nilibing or pinagdasal ng maayos. Kung matulungan mo sila doon sa pagpanaw nila or halimbawa ay nagtagumpay sila sa kanilang misyon at napunta sila sa mas magandang lugar sa kabilang mundo, ay magiging gabay sila para sa atin. Pero kung halimbawa nga ay hindi natin sila naritwalan or natulungan para pumanaw na maayos, ay magiging sumpa sila, kamalasan para sa atin. So nakadepende na rin yan sa kung ano yung pagtrato natin sa mga taong ito, sa mga minahal natin, sa mga kamag-anak natin, lalo na sa pagpunta nila sa kabilang mundo na namatay na ang kanilang mga katawan dito. May iba ding mga nilalang na hindi nasasakop dyan sa mga engkanto or sa kaluluwa, pero hindi na natin sila masyado pag-uusapan dito. Pero ang mga nabanggit ko na, yung Diyos, yung mga anghel or personal guardian angel, isa rin pala na kailangan yung tandaan, yung personal guardian angel ay tutulungan tayo na maiwas tayo sa mga disgrasya kapag tayo ay nagpapakabuti, pero kapag halimbawa tayo ay gumagawa ng mga mortal na kasalanan, ay magsasawa na sila sa kanilang pagtulong sa atin at hindi na tayo tutulungan at hahayaan na lang tayo na madisgrasya dahil wala na silang kapangyarihan mula sa kabutihan na ginagawa mo
para nga protektahan ka sa mga disgrasya. Yan ay kung hindi pa talaga oras ng kandila mo na maupos. Pero kung halimbawa ay oras na talaga ng kandila mo na maupos, ay talagang mamamatay ka na kahit na nagpakabuti ka. Isa pang pwede maggabay sa atin yung mga tinatawag nating santo. So mga tao sila na nagtagumpay sa kanilang mga misyon tapos nabigyan sila ng papel or department doon sa mga kailangan nilang tulungan or ipag-focus na grupo ng mga tao. So halimbawa na dito si Senior San Antonio de Padua na tumutulong nga sa mga tao na inaapi. So pwede nyong kausapin siya kung halimbawa ay kailangan nyo ng gabay or ng tulong nga para sa ganyan na mga purpose. So pwede tayong humingi ng tulong sa kanya sa pamamagitan nga ng pagdasal sa Diyos at paghingi ng tulong sa mga santos para mas marinig tayo ng Diyos doon sa department na naka-assign sa santos na yan. Ang lahat ng mga nabanggit ko rito na mga gabay ay pwede natin nga makausap at makaugnayan sa direktang spiritual na karanasan, kaya kailangan natin palalimin ang yan sa pamamagitan nga ng ating pagbukas ng third eye. Pwede nyong gawin nga yung tinatawag kong free third eye meditation video course or di kaya yung PDF na babasahin ninyo na pwede kong i-post yung link nga sa description ng post na ito. Ituloy nyo yan hanggang magbukas yung third eye nyo, tapos kung gusto nyo mas mabilis ay pwede kayong pagbayad para dun sa ritual para buksan nga ang third eye. Kadalasan ang mga nakikita ng mga tao sa third eye meditation, yun nga yung mga lagusan na mga color na parang paandap-andap na iba-ibang mga hugis. Kapag nakapasok na tayo doon sa mga lagusan na yan sa ating pag-meditation or sa pagpanaginip or sa mga spontaneous visions natin, ay pwede natin kausapin yung mga gabay natin. So halimbawa meron tayong third eye meditation session tapos gusto mong makilala yung gabay mo, ay idasal mo doon sa mismong simula ng session na gusto mong makilala yung mga gabay mo. So yun yung klaro mong intention, tapos ulit-ulitin mo lang yun sa kada meditation session mo at magkakaroon ka rin ng resulta sa katagalan ng panahon. Yung pagbukas kasi ng third eye ay nakadepende sa kung gaano ka lalim yung halimbawa sumpa mo, kung meron kang nakasarado sa iyo sa una pang panahon, or gaano ka bukas na yung third eye mo, depende sa mga karma mo sa past lives mo. At kung malakas yung enerhiya mo, nagpapatuloy ka ba sa kabanalan or medyo sadlak ka talaga sa mga bisyo at kasalanan, lahat yan ay mga iba-ibang factor na kailangan natin i-consider para malaman natin kung mabilis ba magbubukas ang third eye o mabagal ba. Kahit anuman ang kaso natin ay kailangan talaga magpatuloy tayo sa kabanalan at sa pagme-meditate para sa pinakamagandang resulta, para nga kausapin tayo ng ating mga gabay. Actually, lahat naman tayo, kinakausap na tayo ng ating mga gabay, kaya lang wala tayong pagpakinig doon sa mga sinasabi na nila sa atin or hindi natin sila nakikita kahit na nandyan na sila sa harap natin dahil nga ay kulang ang ating enerhiya at pagsikap sa kabanalan. Kaya nga sana ay magpatuloy tayo sa kabanalan para nga yung enerhiya natin ay sumapat, tapos mag-meditate tayo para meron tayong tinatawag na receptivity or yung pagkabukas natin sa kanilang enerhiya para malaman natin na yung pala ginagabayan na tayo all this time. Kailangan lang pala natin buksan ang ating mata, ang tenga, ang puso at magpalakas ng enerhiya para makausap ang ating gabay. So meron na tayong lahat na gabay, kailangan lang natin tuklasin kung paano sila makaugnayan. Sana maklik mo ang link sa post description para matulungan ka nga doon sa pag-connect mo sa gabay mo. So ito yung gabay para mas makaugnayan ang gabay nyo. Ang mga gabay nga, di ba, sinabi ko, pwedeng yung Diyos, mga anghel, mga engkanto, mga santo. Salamat kapatid at God bless.